Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 341 Walang Hiya. Aidan, feeling challenged by the suggestion, asked Brittany, "What exactly do you mean by that? Are you implying that herbal loan isn't a serious business?" Halatang naiinis si Brittany, lalo na kung paanong hindi maalis ni Dino ang tingin kay Aidan, nakanganga na para bang gustong ibaon ang ulo sa gitna niya. Hindi niya ito nakukuha. "Alam mo kung anong uri ng negosyo ang pinapatakbo mo," bawi ni Brittany, manipis na tinatago ang kanyang akusasyon. Masasabi ni Aidan na nagalit siya kay Brittany. Sa tahimik na laban ng mga babae, laging natatalo ang unang nagagalit. Holding the upper hand, Aidan kept her cool and responded with measured sarcasm, "Dear, if you can't keep your man in check, why lash out at me? Kung gusto niyang sumilip, dapat ko ba siyang pigilan? Ikaw, walang hiya ka lang." Sumimangot si Brittany, ngunit hindi niya itinanggi ang hinuha ni Aidan na si Dino ang kanyang karelasyon. Overhearing this massive misunderstanding, Dino stepped forward quickly to clarify, "Aidan, I'm not her man. We're just colleagues, nothing more." Sa paglilinaw na ito, mas naunawaan ni Aidan ang sitwasyon. "Oh, Dino. Hindi ko namalayan na playboy ka pala. Are you trying to hit on me, and that's why you're deny any relationship with her?" Mga kasamahan lang na walang ibang nangyayari. Kung totoo iyon, gagawin ganyan ang reaksyon niya. Dahil doon, malinaw na gusto ni Aidan na ipakita ang kanyang apela, na nadama na napatunayan ng maliwanag na interes ni Dino. Nang marinig ito, galit na galit si Brittany, at itinuro si Dino habang kumukulog, "Bakang bansa, wala ka bang ideya? Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Sa tingin mo ba hahabulin kita? Ikaw? Kung mamatay man ang lahat ng tao sa mundo, hindi pa rin ako magiging interesado sa iyo. Kung hindi ka interesado sa akin, hindi rin ako interesado sa iyo. Kung ganoon nga, bakit mo pa pinapansin ang mga ginagawa ko? Ikaw, alam mo bang oras na ng trabaho? Paano kung oras ng trabaho? Hindi ba ako makatingin sa isang magandang babae habang nagtatrabaho? Nakikita kita, ngunit hindi Aidan. Hindi ka ba masyadong authoritarian? Oo naman, ikaw ay isang mahusay na kagandahan, ngunit ang makita ang parehong mukha araw-araw ay maaaring tumanda. Ikaw, walang hiya ka talaga." Labis na naagrabyado si Brittany kaya napatapak ang paa niya. Si Dino, na wala nang natitira pang atensyon para sa kanya, ay pumunta sa herbal loon na may layunin, bumili ng mga halamang gamot, hindi para manligaw. "Aidan, may blood ganoderma ka ba dito?" Sa sandaling nabanggit ito ni Dino, si Aidan ay parehong naaliw at naintriga. Ang blood ganoderma ay isang napakamahal na halamang gamot, kahit na ang karaniwang kalidad ay maaaring magastos ng malaki, at ang mga mataas ang kalidad ay maaaring umabot sa $1,000,000 na marka. Kabanata 342 Mga patakaran sa pagbabago. May kakayahan si Aidan sa negosyo. Hindi lang niya itatapon ang mataas na presyo. Ibinagay niya ang kanyang mga deal sa kanyang mga customer. Kailangang sukatin ni Aidan ang laki ng wallet ni Dino bago magpasya kung paano laruin ang kanyang kamay. "Dino, sigurado ka bang gusto mo ang blood ganoderma?" "Sigurado ako. Blood ganoderma is expensive stuff. Even average quality goes for over $1,000,000. No offense, but looking at your outfit, parang hindi ka na gumugulong-gulong sa dough. Forget blood ganoderma, baka wala na rin sa liga mo ang regular ganoderma. Baka isaalang-alang ang isang bagay na higit pa sa iyong budget. Aidan, money isn't a problem for me. But you've got to give me top-notch stuff. Kahit $1,000,000,000, kakayanin ko." Inilabas ni Dino ang kanyang telepono, ipinakita ang kanyang balanse sa bangko. Ang pera ay mula kay Jessica, ang kanyang mga uri ng allowance. Bagamat ginampanan niya ang bahagi ng isang hindi opisyal na asawa, si Jessica ay bukas palad pagdating sa pera. Kaya, hindi siya nasasaktan para sa pera. Si Aidan ay umaasa na gumawa ng isang maayos na halaga, marahil ng ilang libong bucks. Ngunit nang makita niya ang balanse sa account ni Dino, ang kanyang pananabik ay mahirap pigilan. Ang lalaking ito ay isang malaking isda.
Samantala, nakita ni Brittany si Dino na walang muwang na ipinapakita ang kanyang balanse sa bangko at nagsimulang magpanik. Country bumpkin, don't you dare. That money is not your. It's the company's. You can't touch it. Kung gagastusin mo ito ng walang ingat, isusumbong kita kay Jessica. Hindi, tatawag ako ng mga pulis at nagkulong ka ba para sa maling paggamit ng mga pondo ng kumpanya? What makes you think it's company money? This is my allowance from Jessica. Binigyan ka ni Jessica ng allowance na $1 billion. Nagseselos, ha? What are you even talking about? How could Jessica give you $1 billion for pocket money? Sino ka sa tingin mo? Isang country bumpkin lang. Mahal kasi ako ni Jessica kaya naman. Loves you. Cut the crap. Why on earth would Jessica love a hick like you? Do you really think you deserve her love? Nakinig si Aiden sa kanilang pagtatalo at mabilis na gumawa ng plano. Isa itong once in a lifetime na customer. Pera man ng kumpanya o hindi ang bilyon sa account ni Dino, determinado si Aiden na agawin ito. Kapag ang pera ay nasa kanyang mga kamay, ito ay kanya ng tuluyan. Alam ng lahat ang mga herbal shop na tulad niya ay hindi kailanman nag-refund. To spur Dino on, Aiden chimed in, Dino, can you actually use that billion? Kung hindi mo kaya, I suggest you don't. Hindi ba ito ay isang pagkawala na hindi karapat-dapat kunin? Kilalang kilala ni Aiden ang mga lalaki. Sa presensya ng isang kaakit-akit na babae, sinubukan nilang lahat na magpakitang gilas. Kahit na si Dino ay hindi dapat hawakan ang mga pondo, upang mapabilib si Aiden, kailangan niyang kumilos. Papasok na sana siya sa bitag niya. Pagkatapos ng lahat, ang isang babaeng gumagawa ng magandang negosyo ay kailangang magkaroon ng ilang mga trick sa kanyang manggas. Kabanata 343 Isang babaeng nagseselos. Itong bilyon ay baon ko, hindi pondo ng kumpanya. Sinong may sabing hindi ko ito magagamit? Kahit pera ng kumpanya iyon, may access pa rin ako dito. Alam ni Dino na naglalagay ng bitag si Aiden, ngunit wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, ang perang ito ay ang kanyang paggastos ng pera. Kahit na mag-splurge siya ng 10 bilyon sa isang beses, ang pinakamasamang makukuha niya kay Jessica ay ang panunumbat. Sa sandaling nakuha ni Dino ang cane, hindi na nagpapigil si Aiden. You mentioning wanting blood Ganoderma, right? Lucky for you, I'm just the thing here at Herbal Loon. Premium grade 2. Premium. Ipakita mo sa akin. Sandali lang, Dino. Sa isang eleganteng pag-ikot na nag-iwan ng mapanuksong pabango sa hangin, si Aiden ay nagsashay sa likod na silid, ang kanyang mataas na takong ay ritmo ng pag-click. Ang kanyang umaatres na figure ay hindi maikakailang sexy, ganap na kaakit-akit. Si Dino, na hindi nagtipid sa kagandahang loob, sakam na pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Nang makitang tinitigan ni Dino ang figure ni Aiden, tila nabigla siya. Hindi napigilan ni Brittany na maramdaman ang isang hindi maipaliwanag na selos na dumaloy sa kanya, at sa isang bagay, pinilipit niya ang kanyang baywang. Nako! Ano ba? Ano naman sayo? Why'd you twisted my waist? Don't you know a man's waist is both crucial and fragile? If you were break it, kaya mo bang bumawi sa pagkasira ng future happiness ko? Walang hiyakang tanga. Ganyan ba kaakit-akit ang babaeng iyon? Halos dinaikit mo ang mga mata mo sa likod niya. Nakakahiya. What's it to you if I watch Aiden? It's not like I'm ogling you. She doesn't mind, so why are you getting all worked up? Country boy, let me warn you again. When you're out and about, you're representing TMO's image, so behave. Kapag nahuli kitang nakatitig ulit ng ganyan, i-record ko ito at ipapakita ko kay Jessica ang kaiyahiyang ugali mo. Hindi natakot si Dino sa mga banta ni Brittany, maliban sa kaunting tungkol sa pagre-record at pagpapakita kay Jessica. Hindi biro iyon. Kung si Jessica, sa kanyang kilalang pagiging possessive, ay nakita si Dino na tahasan ang pagpapahalaga sa isa pang babae, galit na galit siya para durugan siya. Pero habang kinukulit siya nito, mas nagiging masungit si Dino.
Kung nagpakita siya ng kahinaan ngayon, kukunin siya ni Brittany. So Dino put on an indifferent front, sige, sabihin mo kay Jessica. Assistant lang niya ako, hindi asawa niya. Wala siyang pakialam sa personal kong buhay. Ang kanyang mga salita ay hindi nakapagsalita kay Brittany dahil tama siya. Bilang katulong lamang na kumikita ng katamtamang $1,800 sa isang buwan, talagang hindi nakikialam si Jessica sa kanyang pribadong buhay. Siya ay isang walang tao sa kanya. Ngunit hindi si Brittany ang tipo na madaling sumuko. Hindi niya hahayaan ang bansang ito na bumagsak ng ganoon kabilis. Ito ang iyong personal na buhay. Sa oras ng trabaho, ikaw ang kumakatawan sa TMO. Ang iyong mga aksyon ay lubhang nakakasira sa imahe ng kumpanya. Kapag nalaman ito ni Jessica, tiyak na matatanggal ka. Kabanata 344 na Blood Ganoderma. Alam ni Brittany na hindi talaga sisibakan ni Jessica si Dino, ngunit hindi nito napigilan ang paggamit ng banta para takutin ang batang tagabayan. Hindi ako papaalisin ni Jessica. At bakit ayaw niya? Dahil ako ay parehong mura at epektibo. Nagdala ka ba ng maraming halaga sa TMO sa panahon ng iyong oras dito tulad ng mayroon ako? Ikaw. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Aidan, ang kanyang mga kamay ay matikas na may hawak na isang pinakintab na kahon ng mahagani na may 24 na karat na gintong lock. Lumapit siya kay Dino, at isang kakaibang pabango ang dumampi sa kanyang ilong, isang timpla ng kakaibang aroma ng Ganoderma at isang banayad, nakakabighaning halimuyak ng babae. Ang huli ay natabunan pa ang pabango ng Ganoderma, na mas lalo siyang naakit. Nang mapansin ang pagkibot ng ilong ni Dino bilang tugon, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Brittany. Ang kanyang intuition ay sumisigaw na ang batang taga-bayan na ito ay hindi maganda. Kaya, pinadilim niya ang kanyang ekspresyon at nagtanong, anong ginagawa mo? Wala naman, bakit? What do you mean nothing? Nakita kong kumukunot ang ilong mo. Anong sinisinghot mo? Obvious naman, bango. Aling bango? Ang bango ng Ganoderma. Ano pa? Lumapit si Dino, inilapit ang kanyang ilong sa dibdib ni Brittany at huminga ng mahina, pagkatapos ay mapanuksong bumulalas, ang bango ng isang babae. Lecher ka. Wala kang hiya. Mabangis na saway ni Brittany. Pero sa kaibuturan niya, kakaibang saya ang naramdaman niya, na parabang lihim siyang nag-e-enjoy sa pagsinghot nitong batang tagabayan. Cough cough, tumikim si Aidan at pagkatapos, na may mapaglarong tingin sa dalawa, ay nagtanong, ordinaryong kasamahan lang kayong dalawa. Plain colleagues. What else would we be? Surely not the intimate kind of colleagues. Ikaw. Namula si Aidan sa kahihiyan, pero nagkunwaring galit din, isa ka talagang rogue. Bawat salita na lumalabas sa bibig mo ay bastos. Ang ibig niyang sabihin ay kalahating biro, kalahating seryoso, ginamit ang mapaglarong banter na ito para mapalapit kay Dino. Sa ganoong paraan, magiging mas madali para sa kanya na hulihin ang bilyon mula sa kanyang account. Agad na naramdaman ni Brittany na may mali. Ano ang ipinahihiwatig ni Aidan? Sinubukan ba niyang ligawan si Dino sa harap niya? Kahit na minamaliit ni Brittany ang batang tagabayan, hindi niya maaaring hayaang ligawan siya ng ibang babae ng ganoon kalaya. Siya ay kanyang kasamahan pagkatapos ng lahat, at ito ay kanyang tungkulin na protektahan siya, napigilan siya na mapakinabangan ng iba. Kahit medyo nakaramdam ng selos, hindi ito pinakita ni Brittany. Sa halip, itinuro niya ang kahon ng mahogany at nagtanong, nasa loob ba ng kahon na iyon ang Blood Ganoderma? Gumawa si Aidan ng isang 24 na karat na gintong susi at maingat na ipinasok ito sa lock, na nagbigay ng banayad na twist. I-click. Bumukas ang gintong kandado, at isang nakabulag na sinag ng pulang-pula na liwanag ang bumaril, halos nakasisilaw ang mga mata ni Brittany. Habang kumukupas ang maliwanag na ningning, isang Ganoderma na basang-basa sa tila sariwang dugo ang nahayag, dugong tila buhay at umaagos na parang buhay na nilalang. Ito ang Blood Ganoderma. Para kay Brittany, na mukhang lubos na namangha at malinaw na hindi pa nakakita ng ganoong bagay, hindi pinalampas ni Aidan ang pagkakataong magyabang at nagsimulang masigasig na ipakilala ang kababalaghan sa harap nila. Kabanata 345 1 bilyon lang.
Itong blood Ganoderma ay top-notch. Ito ay hindi basta-bastang halamang gamot. Ito ay isang espiritual na gamot na may pinakamataas na kalidad. Dahil sa spill ni Aidan, nalilito si Brittany. Ano ang espiritual na gamot? Ang mga espiritual na gamot ay lumalaki sa mga lupaing mayaman sa espiritual na enerhiya, kung saan sila ay inaalagaan hanggang sa sila ay tumanda. Ang kanilang nakapagpapagaling na halaga ay libu-libo, kahit na 10,000 beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong mga halamang gamot at maaaring magamit upang gumawa ng mga elixir. Ang bawat solong espiritual na gamot ay lubha, bihira at sulit. Si Aidan ay napakakwentuhan, na naglalayong makakuha ng isang matarik na presyo. Alam ni Dino ang laro niya at nakangiting nagtanong, "So Aidan, magkano itong blood Ganoderma?" Itong blood Ganoderma ay hindi mabibili ng salapi. Isang big-time boss ang nag-alok ng 10 bilyon para dito, at tinanggihan ko siya. Gayunpaman, nararamdaman ko ang isang espesyal na koneksyon sa iyo, Dino. Sa unang tingin, nagustuhan kita, para kang isang kuya sa akin. So, bibigyan kita ng kapatid na discount, 1 billion lang. Aidan, marunong ka talagang magnegosyo. Seeing that my balance is 1 billion, you charge me 1 billion. Kung 10 bilyon, hihilingin mo ba yan? Dino, inaakusahan mo ako ng hindi patas. Ito talaga ang presyo ng pamilya. Ito ang pinakamababang mapupuntahan ko. Kahit saan mo dalhin itong blood Ganoderma, pwede mong ibenta ng hindi bababa sa 10 bilyon. 1 bilyon lang ang hinihingi ko sa iyo. Pag nanakaw yan, 1 bilyon lang. Napakamot sa ulo si Dino, medyo matarik ang 1 bilyon para sa araw. Sa gabi, kapag tahimik. Aba, ibang kwento na yan. Huwag mo nang pag-usapan ang 1 bilyon. Kahit 10 bilyon ay maaaring nasa mesa. Naguluhan si Aidan sa mga misteryosong salita ni Dino, ngunit si Brittany, isang matalinong babae na may maraming teoretikal na kaalaman, ay agad na naanod. Ang darn country boy na iyon ay muli na naman sa kanyang mga bastos na kalokohan. Ano bang sinasabi mo, kababayan? I'm not saying anything. I'm just discussing the price with Aidan. Discussing price. Don't think I can tell what those words you just said really mean, you rascal. Anong ibig nilang sabihin? Hey. Ngumiti ng nakakaloko si Dino. Those words. They mean exactly what they say. Napagtanto ni Aidan, na may maraming kaalaman sa pelikula kahit na walang praktikal na karanasan, ang implikasyon sa likod ng mga salita ni Dino. Imbes na masaktan ay sinagot niya ito sa malandi na tono, "Dino, ang sanggit mo, no?" Nagulat si Brittany sa reaksyon niya. "Mahal, paano kang umingiti pagkatapos niyang gumawa ng ganoong klaseng biro sa iyo? Hindi mo ba alam na hinaharas ka niya? Labag sa batas yan. Dapat tumawag ka na ng pulis at ipaaresto siya." "Oo. Dapat arestuhin siya." Pagsang-ayon ni Aidan. Lumingon siya kay Dino na may mapaglarong ngiti. "Dino, nagsalita na ang maganda mong kasamahan. Kung hindi mo bibilhin itong blood Ganoderma, baka tumawag na lang ako ng mga pulis, alam mo ba?" Kabanata 346 na purong kalokohan. Aidan, don't you think you're being a bit unfair to me here? I haven't even get any deals yet, and you want $1 billion out of me. Itinuro ni Dino ang blood Ganoderma at sinabing, "Ganoderma nga ang bagay na ito, ngunit ito ay isang regular na Ganoderma, hindi isang blood Ganoderma. It's worth at most $10,000. Humihingi sa akin ng 1 bilyon. Iyan ay nagpapalaki ng presyo ng 100,000. Seryoso ka ba? Kalokohan. Paano na lang itong ordinaryong Ganoderma? This is blood Ganoderma." Siyempre, hindi pa aaminin ni Aidan na gumawa siya ng peke. Ang pulang kulay sa Ganoderma ay nakamit gamit ang ilang mga teknikal na trick, ngunit ang Ganoderma mismo ay tiyak na mataas ang kalidad. Ang halaga lang ng Ganoderma ay nakapagpabalik sa kanya ng $250,000. Kung tungkol sa mga pekeng pagpindot, iyon ay kanyang sariling gawa. Ang mga kulay dugong pula ay ginawa gamit ang ground rose petals, na hinaluan ng ilang peony at iba pang mga bulaklak. Samandal si Dino at sinipsip ang blood Ganoderma.
Ilang sandali pa ay tumango siya na parang may naiintindihan. Alam ko kung anong bango ang naamoy ko kanina. Hindi galing sa pabango mo Aiden, kundi sa tinatawag na blood ganoderma na ito. Kung hindi ako nagkakamali, gumamit ka ng rose petals at peony petals, giniling na pulbus, at nilagay sila sa ganoderma para likhain itong blood ganoderma, tama ba? Nakakatawa. Wala akong ginawang ganyan. Kahit na naisip na ni Dino, talagang tumanggi si Aiden na umamin. Kung inamin niya na kalahating milyon lang ang gastos niya sa paggawa ng blood ganoderma, kung gayon, maaari niyang ibenta ito ng 1 milyon. Pero kung hindi niya aaminin, kahit hindi niya maibenta ng 1 bilyon, kahit 20 o 30 milyon ay maganda. Ang mga ordinaryong halamang gamot ay maaari lamang kumita ng mga ordinaryong kita, ngunit ang pagbibihis sa kanila bilang espiritual na gamot ay maaaring tumaas ang margin ng 100 beses. Hindi. Tumingin ng diretsyo si Dino sa nanginginig na dalaga at nakangiting sinabi, "Oh, but you did. Sinasiraan mo ako. May proof ka ba?" Slander. Pero may pruweba talaga ako. Paano ito? Kung mapapatunayan kung hindi ito blood ganoderma, ibinenta mo sa akin ng 10,000 dolyares. Kapag nabigo akong patunayan, bibilhin kita sa halagang 1 bilyon. Si Dino ang nagtakda ng mga tuntunin. Hindi nagmamadaling sumang-ayon si Aiden bagkus ay nagtanong ng may interes, paano mo ito balak patunayan? The blood red color of blood ganoderma is inherent, permitting its entirety. So, patunay kung totoo nga blood ganoderma ay simple lang. Hatiin mo na lang at tingnan kung blood red ang loob o hindi. Sa proposisyon ni Dino, biglang nagpanik si Aiden. Habang peke ito para maiwasang maapektuhan ang kalidad, hindi siya gumamit ng anumang kemikal. Ang rose petal powder ay nasa ibabaw. Kung hiwain ang ganoderma, siguradong hindi mapula ang loob. Ang aking herbal loon ay isang tindahan ng gamot, hindi isang kasino. Hindi ako tumataya sa iyo. Gayunpaman, kung handa ka sa isang sugal, maaari kitang pasayahin. Iminuwestre ni Aiden ang isang tumpok ng mga itinapon na halamang gamot sa sulok at maluwag na sinabi, lahat ng mga halamang gamot na ito dito ay mataas ang grado, bawat isa ay nagkakahalaga ng 10,000. Kabanata 347 Walang hiya. Sinulyapan ni Dino ang tambak ng mga halamang gamot at agad na nakita kung ano sila. Umiling-iling siya at tumawa, tumugon siya, ang mga halamang gamot na ito ay lahat ay mababa o sira. Kung hindi ako nagkakamali, Aiden, binabalak mong itapon ang mga ito bilang basura, hindi ba? Maswerte ka na makakuha ng ang 100 box para sa buong pile bilang scrap ay masyadong sakam. Ano ang ibig mong sabihin na hindi sila magbebenta ng 100 dolyar ng magkasama? Sabihin mo, gagawa ako ng deal sa iyo ngayon. 100 box bawat isa, pumili ng anumang gusto mo. Ang mga natanggal na damong iyon ay isang bagay na sinadyang itapon ni Aiden. Kung maaari niyang ibenta ang bawat isa sa halagang 100 dolyar, ang tumpok ay maaaring makakuha ng ilang libo, marahil ay higit pa. Para sa isang bagay na walang halaga, ang presyo ay higit pa sa patas, hindi siya nalulugi. 100 dolyar bawat isa. Napakamot ng ulo si Dino, ngumisi, at sa wakas ay pumayag, deal. May mga kayamanan na nakatago sa tumpok ng mga itinapon na halamang gamot na hindi alam ni Aiden. Dino, tandaan mong magbayad muna bago mamitas ng mga halamang gamot, paalala ni Aiden sa kanya. Kung hindi siya makakakuha ng 1 bilyon, ang 100 dolyar ay katanggap-tanggap pa rin. Walang problema, kaagad na sagot ni Dino, pagkatapos ay bumaling kay Brittany at nagtanong, Brittany, may sukli ba? Pahiram sa akin. Hindi pwede. Tumanggi si Brittany. Kung hindi mo ako pinapahiram, hindi ako tutulong sa menstrual cramps mo. Ikaw. Galit na galit, hiniling ni Brittany na tadterin niya ang batang taga-bayan bilang mincemeat. Siya ay walang filter, spouting kahit ano at lahat ng bagay at tungkol lamang sa pagpapabaliw sa kanya. Hindi napigilan ni Aiden ang mapangiti nang marinig ang kanilang palitan. She curiously looked at Dino and inquired, kaya mo bang gamutin ang menstrual cramps? Oo. Tumango si Dino, pagkatapos ay pinalaki si Aiden ng seryoso mula ulo hanggang paa,
At sa wakas ay nakumpirma, Aidan, nahihirapan ka rin ba sa pananakit ng regla? Baka makahanap tayo ng oras para gamutin ko ito. I have needles, and just a couple of pricks would do, siguraduhing malaya ka sa mga problema sa pagreregla magpakailanman. Si Dino ay seryosong-seryoso sa kanyang mga serbisyo. Ang pangangasiwa ng acupuncture sa isang magandang babae ay mukhang kasiya siya. Ito ay magiging kagalakan para sa kanya, kagalakan para sa kagandahan, at ang pagkilos ng pagpapagaan ng kanyang sakit sa pagreregla ay magiging mabuti. Nagalit si Brittany sa narinig. Bea ng bata, walang hiyang bagay. Nagpapaikot-ikot ka ba sa bawat babae? Nais mo bang gamutan ang kanyang menstrual cramps? Well, it can't be any woman, she has to be pretty. And as for menstrual cramps, 9 out of 10 women have them. So whenever I meet a beauty, I'm ready to help. Ikaw, walang hiya. Galit na galit si Brittany na hindi niya alam ang sasabihin. Nang makitang nagtatalo ang mag-asawa, nakakita ng pagkakataon si Aidan at mabilis na gumawa ng plano. Wala siyang interes na hayaan si Dino kahit saan malapit sa kanya para magpagamot. Kung tutuusin, ang menstrual cramps ay isang natural na pangyayari at hindi magagamot ng ganoon kadali. Gayunpaman, maaari niyang gamitin ang sitwasyong ito at hayaan ang isang nagseselos na Brittany na kunin ang tab para kay Dino. Dino, okay lang kung wala kang pera. Paano ito, ginagamot mo ang pananakit ng regla ko, at sisingilan kita ng $100 kada gamutan. Mababayaran mo ang mga halamang gamot gamit ang perang panggagamot. Kabanata 348 You Dare Object. Nang marinig ang proposal ni Aidan, agad na sumiklab ang galit ni Brittany. How dare this woman openly try to steal her man? $100 for a treatment. Country boy might be a jerk, but he's not that cheap. Inilabas ni Brittany ang isang balumbon ng $100 na perang papel mula sa kanyang wallet, na may kabuang hanggang $1,000. Pera lang ba ang gusto mo? Ipapahiram ko sayo. 1,000 ngayon, pero babayaran mo ako mamaya ng 10,000. Hindi hahayaan ni Brittany si Aidan na maunahan si Dino, ngunit hindi rin siya natalo. Ang perang ipinahiram niya kay Dino ay kailangang kumita ng tubo, 10 ulit, kung tutuusin. Holy cow! Nagpapaloan shark ka ba? Bulalas ni Dino. Country boy, anong sabi mo? May problema ka. Hey hey! Pilyong ngiti ang isinagot ni Dino, nakipagtitigan kay Brittany. Alam mo, Brittany, ang ganda-ganda mo talaga. Ang init ng ulo mo, medyo mainitan ang ulo. Kung pwede mo lang i-tone down, you'd be quite the delicate beauty. Shut your trap. You think some country yokel like you can change me? In your dreams. Binato ni Brittany si Dino ng mga pang-aabuso. Kahit kailan ay hindi siya magiging malambing sa kanya. Hindi kailanman sa 1,000,000 taon. Teka, bakit niya naisip never in a lifetime? As if she'd spend a lifetime with this country bumpkin. She shook her head, dispelling the thought, but the more she looked at Dino, the more her anger bubbles. Bakit siya nahuhumaling sa kanya? Dapat ay itinutulak niya siya sa isang tabi, hindi siya iniisip. Habang nag-iisip siya, mas lalong nagalit si Brittany. Sa sobrang inis, binigyan niya ng mahinang sipa si Dino gamit ang kanyang mataas na takong, para sugpuin ang kanyang panloob na kaguluhan. Bakit mo ako sinapak? Naguguluhan na tanong ni Dino. Mukhang hinihingi mo kasi eh. Gusto kitang sipain sa tuwing nakikita kita. Kapag sinipa kita, swertehin mo ang sarili mo. With hands on her hips and a menacing glare, Brittany challenged, anong gagawin mo dyan, ha? You dare object. Bakit hindi ako tatutol? Hindi lang ako nag-abala na makipagtalo sa isang batang katulad mo. Tapos na si Dino sa pakikitungo kay Brittany. Sa halip, itinuro niya ang tambak ng mga itinapo na halamang gamot at tinanong si Aidan. Aidan, sigurado ka ba dito? $100 bawat isa para sa mga abandonadong halamang ito. Pumipili ako ng kahit anong gusto ko. Kung may mahanap akong mahalagang bagay at tuluyang nawalan ka ng malaki, huwag kang lalapit sa akin nang umiiyak.
Magtiwala ka, Dino, ako ay isang babae na kakayanin ang kanyang mga taya. Hindi ako iiyak. At saka, ako mismo ang nag-inspeksyon sa lahat ng mga itinapon na halamang gamot na ito, at wala sa mga ito ang may halaga. Kaya, huwag mag-atubiling pumili, maliligaw ka kahit anong mangyari. Ang kanyang pamilya ay nasa negosyo ng halamang gamot sa loob ng maraming henerasyon, at si Aiden ay lubos na pamilyar sa lahat ng uri ng mga halamang gamot, walang paraan na siya ay maaaring magkamali. Maingat niyang siniyasat ang bawat halamang gamot sa tumpok na iyon bago ito itinapon. Si Aiden ay palaging maingat sa mga halamang gamot, tinitiyak na ang anumang bagay na kapaki-pakinabang ay itatabi at hindi kailanman itinapon ng walang ingat. Sa isang sampal, inilapag ni Dino ang $10,000 na perang papel sa kamay ni Aiden. Magsisimula ako sa 10 halamang gamot, kung gayon. Kabanata 349 na manunood. Deal. Agad namang sumang-ayon si Aiden, saka pinanood si Dino ng nakangiting tingin, curious kung ano ang pipiliin niya. Inaasahan niyang maingat na pipili si Dino mula sa pile, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi niya tinahak ang rutang iyon. Sa halip, random na pumita si Dino ng 10 iba't ibang halamang gamot mula sa itinapon na tumpok at saka ngumiti kay Aiden. Aiden, ayos lang ba itong 10 ito? Kailangang suriin muli. Kung ito ay maging mahalagang halamang gamot, sigurado akong ikaw ang iiyak. Ano ba yang pinagsasabi mo? Hindi ako ang iiyak for sure. Iginala ni Aiden ang kanyang mga mata at kumpiyansang sinabi, walang kwenta itong 10 halamang gamot na pinili mo. Dapat ay nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo ako ng madaling $1,000. Matapos magpakitang gilas, naramdaman ni Aiden na hindi ito sapat, kaya't nilingan niya si Brittany. Nice move, nagpapahiram ng 1,000 sa kanya at humihingi ng 10 ulit. Mas malaki ang kinikita mo kaysa sa akin, malinis na 9,000 tubo. Galit na galit si Brittany. Sa katunayan, maaari siyang kumita ng madaling $9,000, ngunit nangangahulugan iyon na nakakuha si Aiden ng 1,000. Bakit dapat mapunta ang pera ni Dino sa iba maliban sa kanya? Si Brittany, nauutol pa rin, ay pinandilatan si Dino. Ano ang sikreto nitong 10 halamang gamot na pinili mo? Magkano ba talaga ang halaga nito? Ang pinakamurang dito ay nagkakahalaga ng 100,000. Ang pinakamahal ay maaaring nagkakahalaga ng 1 bilyon. Paano ito? Ibebenta ko sila sa iyo ng 100,000 sa kabuuan. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam kay Brittany na ang kanyang dibdib ay sesabog na sa galit, ang kanyang puso ay kumirot sa pagkagalit. Si Brittany, kahit na siya ay matalino, ay mabilis na naisip ang tukana ng batang tagabayan. You low-life country boy. You think you can play me like that? After casually handing over $1,000 to that woman, you turn around trying to scam $100,000 from me. You plan to take my money and give it to her. I'm not giving her anything. I'm offering this opportunity to make money to you. Kung ayaw mo, I can give it to Aiden instead, palihim na sabi ni Dino. Fine. Dalhin mo sa Aiden mo at tingnan mo kung tatanggapin niya, mapanghamong sabi ni Brittany, naka-cross arms, handang panoorin ang eksena. Si Dino, sa kanyang walang hiyang kaakit-akit na paraan, ay bumaling kay Aiden upang i-pitch ang kanyang mga halamang gamot. Aiden, hindi bababa sa 1.5 bilyon ang halaga nitong 10 halamang gamot. Pero dahil maganda ka at napaka-fated natin, bibigyan kita ng discount, 1 milyon lang ang lote. Hindi napigilan ni Brittany ang mapatawa. Ang parehong tumpok ng mga halamang gamot na inalok niya sa kanya sa halagang 100,000, 1 milyon ang itinatapon niya kay Aiden, isang 10 ulit na pagtaas ng presyo. Tila, ang batang tagabayan ay hindi ganap na walang puso. Hindi bababa sa round na ito, nadama ni Brittany ang tagumpay. Nang marinig ang alok nito, nagalit si Aiden, naninikip ang dibdib sa galit. Scoundrel! You're telling Brittany 100,000, and you're charging me 1 million. What's the meaning of this? Galit na tanong ni Aiden. Kasi Aiden, mas mayaman ka kay Brittany. Secretary lang si Brittany. Halos hindi na umabot ng $100,000 ang taunang sweldo at bonus niya.
Pero iba ka, Aiden. Malaki ang negosyo mo. May pera ka. Kabanata 350 Payback. Path. Sa sobrang inis ni Aiden napahagalpak siya ng tawa. Dahil lang may pera ako, tinataas mo ang presyo. Exactly. I'm just following your business model. Singil pa sa mas marami at kulang sa kulang. Ikaw. Bastos ka. How could you do this to me? Pero Aiden, ikaw ang unang gumawa nito sa akin. At most, I'm just paying you back in your own coin. Payback. Ayoko. Sigurado ka bang ayaw mo? Oo. Sigurado ako. Ang pagkakataong gawing 1.5 bilyon ang 1 milyon ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, isang garantisadong 150-fold na tubo. Sigurado ka bang gusto mong mawala iyon? Oo. Ayoko nga, ha? Natapos si Aiden sa isang mapang-uyam na tawa, nakahalukip-kap at naglalagay sa isang hangin ng pagkakaroon ng nakita sa pamamagitan ng tukana ni Dino. Ang green mo pa lang, bata. Baka bata pa ako, pero mahigit isang dekada na akong nagpapatakbo ng herbal loon, at nakita ko na ang lahat ng klase ng panloloko. Sa tingin mo madidaye mo ako. Huwag mong sayangin ang iyong hininga. Hindi ko sinusubukan na linlangin ka. Ang 10 halamang ito ay talagang lahat ay top grade, at ang ilan ay mga kayamanan. Kahit na may isang konserbatibong pagtatansya, ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1.5 bilyon. Ang 10 halamang ito ay mga basura na nasa basurahan. Sinasabi mo sa akin na nagkakahalaga sila ng 1.5 bilyon. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Aiden, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Nagsasabi ako ng totoo. Ang kailangan lang ay 1 milyon mula sa iyo, at baka makakuha ka lang ng 1.5 gitling billion dollar windfall. Kung makaligtaan mo itong once in a panghabang buhay na pagkakataon, sinisigurado kong magiging ikaw. Kagat-kagat ang iyong mga kuko sa panghihinayang, marahil kahit na umiiyak tungkol dito. Alam ni Dino na hinding-hindi kakagatan si Aiden, kaya naman buong tapang niyang banibiro siya, upang bumangon siya. Siguro, ang pagpapaiyak ng isang magandang babae ng ilang beses ay mahuhulog ito sa kanya. Kung mahuhulog ako sa pakulo mo at gumastos ng 1 milyon, doon na talaga ako iiyak. Si Aiden, matalas man siya, ay hinding-hindi mahuhulog sa gayong halatang daya. Well, I gave you a chance. Dahil ayaw mo, fine. I'll take these 10 herbs and go, farewell. Inipon ni Dino ang mga halamang gamot sa isang plastic bag at parang aalis. Naramdaman kaagad ni Aiden na may nangyari, aalis kasama ang 10 halamang iyon. Hindi pwedeng mangyari yun. Hold it right there. Hindi ka pwedeng umalis. Tawag ni Aiden para pigilan si Dino. Having second thoughts, Aiden. Gusto mo bang gumastos ng 1 milyon sa 10 halamang ito? Well, too bad. Tumaas na ang presyo nila, 2 milyon na ngayon. Sino ang gustong bumili ng iyong walang kwentang junk herbs? Pinandilatan ni Aiden si Dino at pagkatapos ay lumipat ng tack, dahil sinasabi mo na ang 10 halamang ito ay nagkakahalaga ng 1.5 bilyon, hindi mo ba dapat patunayan ito? Patunayan mo. Madali lang yan. Pero bakit ako? Kung hindi mo mapapatunayan, edi nagsisinungaling ka. That would make you a little scamming bastard. At simula noon, huwag ka nang tumuntong sa herbal loon, dahil hindi kita kikilalanan. Paano kung mapatunayan kung ang 10 halamang ito ay nagkakahalaga ng 1.5 bilyon? Ano ang sasabihin mo? Tanong ni Dino.